Sa araw na to ay magtitinda tayo ng tilapia. Masyado kasing mataas ang supply ng bangus ngayon, kaya maghahanap muna tayo ng ibang isda na pwedeng ibenta. Sa pagkakataong ito ay hindi ito manggagaling sa palaisdaan natin. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng 1 milyon ngayong taon gamit lang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, subscribe to my channel and follow me. Boss, since operational naman na yung malaking pond natin, pati na yung mas maliit nating pond. So, all the cash on hand, papaikutin na natin siya. I-reinvest natin siya sa iba pang money generating business, no? So, any amount na makukuha natin from that will definitely help in order for us to get that project 1 million. 7,000 pesos ang cash on hand na unti-unti nating palalaguin. Ipambibili natin ito ng produkto na siya ding ibebenta natin. Ang ating primary goal ay dapat walang perang matitenga at hindi kumikita dahil ang project 1 million natin ay talaga namang malayo pa. So, ngayon natin sisimulan ang buy and sell project natin, no? So, hindi na natin ito papatagalin pa. Sisimulan na natin siya agad-agad. Ito na, nanghiram na ako ng kulong-kulong pala, hindi kalang-kalang. Meron tayong mga lalagyanan ng isda. Ngayon, mag-aangka tayo, kukuha tayo ng isda na halaga na meron tayo, and then ibebenta natin siya, saka natin papaikutin yung pera. Kaninang umaga ay maaga kong hinanda ang mga lalagyanan natin ng isda. Nag-drive ng halos 10 minuto hanggang makarating tayo dito sa farm ng isa nating kaibigan. Nag-harvest kasi siya ng mga alaga niyang tilapia at yun ang una nating bibilhin at ibibenta. Madalas kong napapanood ang mga vlog ni Maestrong Mahigos at tulad ko, primary goal din niya makapag-produce ng quality products, kaya nag-invest din siya sa tamang sistema, lalo na sa pagkain ng mga isda niya. Pagdating ko nga ay nagsisimula na silang magsarap. Ito ang tawag sa paghihila ng net ng mano-mano para mahuli ang mga isda. Pagkatapos maipon, saka ito sinisilo at tinitimbang. Para manatiling fresh at buhay ang mga tilapia na binili natin, ipinahiram muna sa atin ng Maestrong Mahigos itong doorless ref niya. Coverless din to, kaya nabili niya lang daw to ng mura. Hindi niya naman daw ginagamit, kaya pwede natin hiramin muna. Mula sa farm ay 30 minutes nating ibabiyahe ang mga isda papunta sa kausap nating buyer. Wholesale muna nating ibebenta ang mga ito dahil wala tayo gaanong time for today's video. At dahil limited lang din ang oras na pwede nating gamitin itong hiniram nating kulong-kulong. Pagdating sa buyer ay tinimbang nila ito ng tigi 1 kilo saka ibinenta sa mga consumer. Matapos lang ang halos 4 na oras ay tapos na ang trabaho natin. Nakabalik na ako sa bahay at tinayos na ang mga box na ginamit natin. 9:49, nakabalik na tayo dito sa bahay. Ubus na yung dala nating mga tilapia. For more than 3 hours na ibenta na natin sila. Shout out yung bayaw ko for letting me borrow your kulong-kulong na. And so far, 50 kilos na tilapia ang na-dispose natin today. Nagpatong lang ako ng 20 pesos bawat 1 kilo nun. So, gross natin is 1,000 pesos na kinita for today. So, syempre, nilagyan ko rin ng gas. Yung iniram natin kulong-kulong. 150 pesos minus yun, so we got 850. Shout out kay Maestrong Mahigos kasi binigyan niya tayo ng konting pasobra, so nalibre na ang ulam natin today. Nabigyan ko na rin ng pang-ulam yung may-ari ng kulong-kulong, no? So far, naging experience okay naman siya, and for 3 or 4 hours na trabaho natin, we earned closely 1,000 naman. So kung gagawin natin to every day, mas malaki yung kikitain natin. Just so happen na busy din tayo, meron pa rin tayong full-time job, so hindi ko to kayang gawin araw-araw. Maybe every weekend or maybe 3 times a week yung gagawin natin. But again, the goal is so yung cash on hand natin, papaikutin natin yan para mas kumita pa tayo. So yan yung strategy na gagawin natin in order for us to get that project 1 million. Dalawang importanteng bagay ang natutunan ko sa araw na to. Una, kailangan mahanap natin ang tamang market sa produkto natin. Tulad ngayon, sa barangay na malapit sa dagat ko ibinenta itong mga isda. Alam ko, maraming isda doon, pero walang tilapia. Kadalasan kasi sa tabang na tubig nabubuhay ang ganitong mga isda. Pangalawa, sa pamumuhay
puhunan ay hindi laging malaking halaga ang kailangan para ito ay simulan. Ang kailangan lang ay buo ang loob mo at willing ka to take action para simulan ito. Tapos yon ay consistency na lang ang kailangan mo para kahit pakunti-kunting kita ay siguradong makakaipon ka. Hanggang dito na lang muna mga boss. Sana may natutunan ka sa video na to. Follow me for more content tulad nito. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss.